Sa panahon ngayon, dating is fun and exciting. Ang daming paraan para makipag-date with our special someone para maiparamdam sa kanya yung saya pagkasama. Pero are you doing it right? Mahalaga ang tamang komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa. Kaya paano ba talaga makipag-date para sa maayos at masayang relasyon? In this generation, realistically, ang pakikipag-date ay mostly nagsisimula at nagkakakilanlan na lamang sa online. Sa ilang pag-aaral, pinapakita na ang isa sa best way para magkaroon ng successful dating life ay communication at pagbibigay ng oras sa isa't isa. Maraming paraan ng pakikipag-date, kaya ating alamin kung ano-ano ang tamang paraan para maisagawa ito. Samahan po ninyo kami ngayon habang ating pag-uusapan kung paano nga ba makipag-date sa special someone. Dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Sa mga oras pong ito ay makakasama natin muli si Jazel at Enan para sumama sa atin sa pagdidiscuss ng ating topic ngayon. Sila isang couple na nagli-lead ng bawat family patungo sa pamumuhay ni Kristo. At para mas makilala natin sila, panoorin po natin ang video na ito. Si Zernan Enan Diaz at si Jazel May Martinez Diaz ay longtime married couple na mayroong passion para sa pagpapatibay ng spiritual life ng bawat pamilya at bawat individual sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na mas makilala pa si Kristo. Si Enan ay isang accountant by profession at musician by passion. Nag-training din siya bilang isang chaplain sa Adventist Medical Center Manila na nagkakaloob ng pastoral care sa mga pasyente nito sa pamamagitan ng therapeutic communication. Sa ngayon, siya ay naglilingkod sa loob ng 9 na taon bilang parte ng internal audit ng General Conference Auditing Service ng Seventh-day Adventist Church. Sa labas ng kanyang propesyon, siya rin ay isang singer at choir director. Si Jazel naman ay isang graduate ng Bachelor of Arts in Theology noong 2012. Siya rin ay naglingkod bilang chaplain sa Adventist Medical Center Manila kung saan sila nagkakilala ni Enan. Nakumpleto din niya ang kanyang Master of Arts in Religion noong 2020 sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Bukod dito, si Jazel ay isa ring tele-evangelist at host sa iba pang programa ng Hope Channel, kabilang ang Alam Mo Ba at Adventist Heritage. Sa ngayon, they have 3 daughters na sina Rafa, Mo and Denden na kung saan kanilang sinasanay upang maging mga tagapaglingkod ni Jesus. Kasama sila, sama-sama tayong matuto sa kung paano makakapagtaguyod ng isang masayang pamilya. Yan, masaya po kami na makasama kayo ngayon ulit, Enan at saka Jazel, sa atin pong discussion. Mayroon po ba kayong gustong sabihin sa atin pong mga viewers ngayon? Hello, good day ulit sa ating mga viewers. Thank you again, Wilmer, for having us. I pray that you will be blessed. Napakaganda ng topic natin ngayon about dating. So I hope ay ma-enjoy nyo at marami ding matutunan habang nagdi-discuss tayo. Yes, so hi and hello sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Wherever you are, we pray na yes, may po kayong matutunan at ma-enjoy niyo din naman ang ating po programa ngayong oras na ito. Yan, salamat po muli. Muli ako naman po si Wilmer Estrito. Nakakalimutan ko lagi magpakilala. Pero nais din po namin batiin ang lahat ng mga nakatutok sa ating pong Facebook pages sa Hope Channel North Philippines, North Philippine Union Conference, sa AWR Manila at ganoon din sa mga naka-cross-post sa ating mga missions and conferences. Pati din po sa mga nakakasama natin ngayon sa YouTube na Hope Channel North Philippines at syempre yung mga nakasubaybay sa ating television sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At syempre binabati din natin ang lahat ng mga tune in sa ating radio sa AWR 89.1 FM. Kami po ay masaya na makasama kayong lahat ngayon at dalangin namin na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Iniimbitahan din po namin kayo na i-like at i-share ang ating live broadcast ngayon para mas madami pa ang makinabang sa ating mga matututunan. At kung hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook at YouTube channels, pakihit naman po yung ating follow at subscribe button para mas marami pa kayong updates sa mga exciting na programs na kagaya nito. Bago po tayo magsimula sa ating discussion, hilingan po natin si Ma'am Jazel para sa isang panalangin. Tayo po manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa panibagong pagkakataon upang kami po ay matuto
At nawa kayo ang siyang sumama sa amin, gumabay sa amin, magturo sa amin, bigyan kami ng karunungan buhat sa inyo. At pagpalain po ang bawat mananood at bawat nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. So ayan, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-uusap. Ating nabanggit kanina kung paano nga ba ang paraan ng pakikipag-date ng isang babae at lalaki sa isang relasyon. So bago tayo magpatuloy sa mas malalim na discussion, pag-usapan muna natin yung mga basic na definition. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dating? Enan, para sa'yo, ano bang ibig sabihin ng dating? Yung dating na tinatawag natin, I think is a very important stage para sa nagkikilanlan. It's the time kung kailan ang isang couple ay supposedly kinikilala yung isa't isa in preparation for marriage. Sa Tagalog, ang tawag natin dito, ligawan. Ngayon, yung dating may vary from culture to culture. Like dito sa atin sa Philippines, ang kadalasan na expectation is yung lalaki ang magpupursu o manliligaw, magsusuyo sa babae. Although nakita rin natin na in our time medyo mas nag-evolve how relationships go. Kasi ngayon minsan yung mga kababaihan pwede na rin magparamdam, kumbaga medyo katanggap-tanggap na rin. At yung iba, ang expectation din, especially dito sa Philippines, especially nung generation ko, I guess, nung kami ay nagde-date, na expected sa mga unang dates o time na mag-spend together with a lady you are pursuing, expected yung lalaki ang gagastos. Ngayon, medyo nag-evolve din siya na hindi na palaging yung lalaki lang ang expected gumastos, especially initially. May mga cultures na gano'n. Andun din sa ibang culture yung dapat talagang ini-involve ang magulang. And dito din sa atin to some degree, nandun pa rin yung expectation, although not as practiced compared before, na yung involvement ng magulang, yung kanilang blessing and permission ay dapat ibinibigay dun sa pagde-date ng couple. So, yun yung aking idea about dating. Ayun yung nung aking mahal na asawa, yun yung time na kami ay nagsispend together to talk, to know our values, ano ba ang kanyang faith, how I view my faith, congruent ba yung aming faith, yung aming value system, nag-a-align ba, yung mga kagustuhan ba namin in building our future family ay nagmamatch, aligned din ba? Kasi kung hindi, makikita yon sa dating stage. So kung may mga certain incompatibilities, pwede na rin huminto muna or humanap ng iba kung hindi nag-a-align yung mga bagay na dapat i-align sa dating stage pa lang. Yeah, sa side naman po ng kababaihan, ang dating kasi para sa amin, that is the opportunity to actually get to know the person and para mabigyan din sila ng oras. Usually kasi pagkaibigan lang, pakikipagkaibigan lang, then alam mo na ito lang yung level ninyo. Pero pag inaaya ka na makipag-date, alam mo na meron siyang interest, special interest with you. And he is wanting na to really spend time with you, to get to know you. And ikaw naman, bilang kababaihan, as you allow the person to have a date with you, that means also you're opening up yourself. Na you allow the guy to actually know you, to actually get to know your family, your values, and what you're doing, something like that. So opening yourself talaga. So at some point, necessary din talaga siya kasi sa friendship level kasi hindi mo malalaman din yung ibang mga bagay as you converse with each other. Sa dating kasi, kayo lang, then you could have the chance to really talk deep things or mga personal matters, ganyan. So it's a good chance. It's a good chance to get to know each other. Mention ni Jaisel yung friendship, yung difference niya sa friendship, Kasi, again, sa friendship, yung social structure kasi ng friendship, parang, hangout, magkakakilala kayo. Pero pagdating kasi sa dating, kung iaangat mo na, kung halimbawa yung dinedate mo galing din sa circle of friends mo, tapos ini-elevate mo na dun sa dating, mas may intentionality, mas merong intention na tingnan. Not necessarily magpapakasal kayo kagad or mag-aasawa. Pero actually, yun yung kinoconsider nyo. Kung may opportunity ba, may chance, may possibility ba
na mag-progress pa after dating doon sa marriage or sa in a more committed relationship aside sa dating. After that, yung tinatawag natin na yung sweetheart relationship or yung engagement before the wedding and eventually being married. So, yun yung stages na tinitingnan. So parang pag-isipin natin, ang pinaka-mini-measure sa time ng dating ay yung compatibility niya sa isa't isa. Are you Parang matched ganun. with each other? So napakahalaga na maintindihan yan natin, no? Lalo sa mga kabataan ngayon, para maintindihan nila yung pinaka-purpose, bakit ba pumapasok sa dating. Minsan kasi pinag-uusapan pa pagdating sa social media, dapat ba na merong first kiss pag sa unang date, di ba? Makikita natin, no, hindi siya dapat maging tanong kung malinaw sa atin yung reason kung bakit tayo nakikipag-date in the first place. Di ba? Kasi kinikilatis pa lang natin, bakit kailangan may kiss agad? Di ba? Hindi pa nga tayo sure kung compatible tayo sa isa't isa. Nagbibigay na agad tayo ng action na mas higit dun sa commitment na meron doon, di ba? Saka hindi rin ibig sabihin na lahat ng dinedate mo, gusto mo na agad or may feelings ka na agad. It's possible kasi na you're just giving the person a chance and you yourself is also giving yourself a chance to get to know the person. Pero it doesn't state anything na, uy, kayo na, uy, ano na, parang ganon. Kasi, kaya lang kasi, sa media or sa mga drama, sa mga movies, ganyan, yung thinking nila, pag nakipag-date na kayo na, or, alam mo yun, parang, you like each other already, and talagang parang magpapatuloy na kayo na maging sweetheart kayo, and all of those things. Pero hindi kasi lahat ng, for example, for me, hindi lahat ng dinate ko is actually naging kami. Hindi eh. I just give them a chance and I give myself a chance to get to know each other talaga. Nandun din siguro yung confusion, no, sa young people na yung dating ay ini-equate to intimacy or yung deeper level nung stages ng relationship. Kasi yun nga yung medyo distorted, hindi tama minsan yung understanding or yung values na pinapakita sa atin ng ating environment through the media or sa mga napapanood natin, na yung intimacy kasi reserved siya at a much later stage pa nung dating relationship or ng marriage. So, kung uunahin mo yung intimacy before the knowledge, yung pagkakakilala na maayos sa yung kinikilalang partner, parang sabi nga, it's like putting the cart before the horse, na where nare-reverse, bumabaligtad yung order nung tamang progression sana nung relationship na healthy. So, di ba yung real intimacy comes from you really get to know, you get to know each other well. Kasi kung hindi mo talaga siya kilala as in, how can you be intimate? Parang superficial lang yun. Parang it's just lust. Parang pero hindi real intimacy. Pero yung goal na intimacy ng Panginoon sa atin is to get to know the person well first before you get intimate. Yun din ang isang issue na potentially nag-a-arise, yung lust, yung desires. Kasi kapag you desire someone na hindi wholesome yung desire na gusto mong i-express dun sa isang tao, magkaka-issue talaga kasi intimacy is reserved in a marriage context ng relationship. So, yung desire na unhealthy desires, yun din, maganda sa dating pa lang makita mo kung yung kinikilala mong tao pala merong mga desire na yun lang ang gusto, sensual, passionate desire na ganun, na yun lang pala ang habol before actually knowing you or without the intention na ikaw ay maging consideration as a partner or future spouse. Yun, that's the stage na yun nga, ma-assess. So kung hindi mag-progress, may mga red flags kang makita sa dating, pwede nang ihinto ka agad or wag na ipatuloy yung stage na yan. So napakahalaga talaga, no? Kasi sa panahon natin ngayon, talagang makikita yan eh. Parang napaka-rampant nung ganong klase na dating. May alak, may balak, yung lagi marinig na Alak at balak. Alak at balak, di ba? So, kapag makikita natin, kapag babalikan natin yung previous episodes natin, malinaw sa atin yung difference nung love at saka ng infatuation. Di ba? Makikita natin na pagdating, kapag love, makikita natin transactional yung
yung dating eh. Merong konting feelings, di ba? Merong konting kilig. Pero hindi lang yung reason kaya tayo nag-undergo doon. Kundi merong purpose Yes. beyond this. Kasi ito ay stage para mas makilala natin ng isa't isa. Dahil meron tayong gustong i-fulfill na higher purpose pagdating sa marriage. Yeah, and love is pure. Love is, alam mo na, hindi lang puro sensual gratification yung gusto. Parang love is very different from lust talaga. Yan, so napaganda. So, habang nalinaw natin yung pinaka-purpose ng dating, no? Ano ba yung iba't ibang mga paraan para maging yung naka-align dun sa pinaka-purpose na yun? Iba't ibang paraan ng dating na naka-align sa purpose na step toward marriage. Yeah. Siguro ma-share namin yung actual experiences, a few of our experiences para mas madaling i-contextualize yung principles behind it. Nung kami ay nagkakilala ni Jaisel, na-introduce kami sa aming workplace. Nagkataon na pareho kami ng workplace. Tapos na-invite kami to participate in a worship service. Tapos doon kami nagsimulang magkakwentuhan. Nung una marahil hindi pa ganun ka-interested kami sa isa't isa or may konting interest siguro. I would say also there's some level of attraction. Kasi minsan yun nga, na-mention mo kanina, yung kilig hindi siya mawawala. It's part of it. It's part of the journey. But it has to be something greater than that. Kailangan i-enjoy natin siya in the context of the principle na yun nga, it's getting to know each other in preparation for potential marriage. At kung hindi, hinto. So when we were getting to know each other, we were trying to be as honest as possible to each other. Kinukwento namin sa isa't isa yung mga kagustuhan, how we see life in general, in many aspects of life, yung aming spirituality, na-explore yung relasyon sa Panginoon, na-explore kung paano yung finances. So para mag-create ng opportunities na mapag-usapan yung mga mahahalagang bagay that will eventually be important sa marriage, like yun nga, having a family, kamusta ang ugali, or may mga issues ba in the past na hindi pa na-resolve, na kailangan mapag-usapan at ma-resolve. So to create such opportunities, nandun yung mag-spend kami ng time. Kunyari, nung una, aayain ko siya na ihahatid ko siya sa bus station pauwi sa kanila. Kasi alam kong yung opportunity na yon, mas makikilala ko siya somehow, merong chance na makapagkwentuhan na unhurried, or iyayain ko siyang kumain sa kung saan, sa kung anong restaurant, o kahit sa cafeteria lang ng aming workplace. Kasi alam ko na yung when eating, yun nga, magandang opportunity siya kasi it's an unhurried time. You are fulfilling a physical need while also socializing. So magandang avenue siya. So kagabi, nagkataon na nagpunta kami sa Seaside Boulevard ng Mall of Asia. Nagkataon nung kami ay nag-getting to know stage pa. Nagpupunta kami doon, either nagja-jogging kami or walking, strolling, magkwentuhan ng about sa buhay, ina-assess paano ba siya, how does she see things? Magmamatch ba yung pananaw niya sa pananaw ko pagdating sa mga ganitong issues ng buhay? So it's not just enjoying the company. While it's part of it, yung ini-enjoy mo rin yung company niya, but also yun nga, having that bigger purpose na hindi lang para yun nga, while I know na ang aking nililigawan is physically beautiful, I am attracted, pero a relationship is beyond the physical beauty. Although mahalaga nga rin yun for initial chemistry para para ma-consider, I think it's also important na merong physical attraction dun sa hinahanap mo. But at the same time, pag na-bridge mo na yon, okay, established na, may physical attraction, connection. What's next? Yung emotional connection, yung mental and spiritual connection, dapat ina-assess natin in the dating stage. Yeah, as for me, actually, hindi ko alam kung naalala niya, pero I also have my own way to ask people na makipag-date. Hindi naman. Kasi in-invite ko siya to my regular nightly program where I speak or where I preach. And sabi ko,
tara samahan mo ko, pwede ka ba umawit kasi he's singing to my nightly program. And pumayag siya. And I think that's one way to have a healthy way of dating in parang invite mo yung person to your regular, daily activities. Kasi yun din naman yung part ng buhay mo eh. As for me, that's part of my life. Yung preaching, yung nightly program na mga ganun. So, I tried na bakit hindi ko kaya siya invite para makita niya what I am doing. Parang ganun. So that you would also know me. So, nung in-invite ko siya doon, it's kind of far kasi we need to ride a bus. So, mga 1 hour or 1.5 hours sa bus. Ganyan. So, yung bus ride din is actually one way to get to know the person, talk to the person. So, we grabbed that opportunity to actually talk with each other while going to that place ng venue. And when we get there, ang galing na I get to hear him sing. And sabi ko nga, nag-iisa lang siya kumanta pero parang choir yung kumanta. O, diba? So, mas na-impress ka, mas na-amaze ka. Uy, may talent pala siya. Iba talaga yung talent niya. Parang ganun. Pero yun pa naman yung pinag-pray mo. Katulad ng nakaraan. pinag-pray ko naman. Tapos ang siya naman, nakita niya rin ako mag-preach. I don't know kung ano yung comment niya or impression niya. Pero I know na at least nakita niya what I am doing. Yeah, Jazel raised a very important point kasi yun nga minsan yung idea of dating is limited to eating out or going out somewhere. Napakahalaga actually na yun nga ipakita mo kung ano yung ginagawa mo talaga. Especially as in the context of us being Christians na meron kaming mga kanya-kanyang ministries. So mahalaga na makita. May certain compatibilities ba sa sa ministries ninyo, sa mga pinaglilingkuran nyo? Doesn't have to be singing or preaching only. Yung mga voluntary work na inyong ginagawa, maisasama mo ba siya? Halimbawa yung iba may mga program dun sa mga say mga impoverished communities. Kaya niya ba? Hindi ba arte-arte to kapag naglilingkod ako sa mga taong pinaglilingkuran ko? So yun yung isa sa opportunity nga. While indirectly, si Jazel din, hindi pa nga kami magkakilala masyado, pero indirectly, she created a way for us to be able to have a time together, not in a malicious way or yung may intention na ganito, pero actually it's part of it na parang ina-assess mo through healthy means, through wholesome means, dun sa mga opportunities na yun nag-create ng environment to know each other. So to that point, hindi lang, it doesn't have to be yung lalaki lang ang mag-initiate, Pwede rin sa babae mag-initiate, but make sure you know your boundaries, your limits. Make sure you are not compromising yourself na parang masyadong open, masyadong tawag dyan, bigay na bigay. That's why I appreciated her. Kasi nga, ang wholesome nung aming pagsisimula. Tapos, we found out, ito pala yung, nung narinig ko siyang mag-preach, I was so happy to see it. Kasi for me to see her passionate about what she's doing, alam ko na she's in her sphere when she preaches. Ito yung identity niya. Part of her identity na mahalaga sa kanyang ginagawa, which I appreciated yung passion niya when doing it. So yun, i-expose natin yung ating dinidate din sa iba-ibang scenarios, yung real life scenarios na normal nating ginagawa, to see if para sa akin ba yun, gusto ko ba yun, ma-appreciate ko ba kung lagi niya yung gagawin, ganon. So napakahalaga na yung isa sa mga ways na para mas makilala natin yung tao na gusto natin makilala, yung interested na tao, na yung kung kanino tayo may interest, ay sumama tayo sa mga ministries, di ba? Sumama tayo sa mga sa gawain ng Panginoon. Naiisip ko yung sa akin kasi nakilala ko yung girlfriend ko sa sa small group. Habang iniisip ko yung purpose ng dating kanina na para mas makilala mo pa siya, parang unintentionally kapag nasa small group ka, kapag nasa circle of friends ka, parang may dating na nangyayari kasi may time na may discussion, nag-open up, na-observe mo siya unintentionally, na-impress ka sa kanya unintentionally. Kahit pa hindi ka pa nandun sa stage na gusto mo talaga na mag-step up, gusto ko na maghanap talaga, nagkakaroon ka na ng mas malalim na pagkakilala sa mga tao, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng mga tao na nakakasalamuha mo, para mas makita mo,
kahit hindi ka pa malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo talaga, nakikita mo kung ano yung nagugustuhan mo. Unti-unti. Dahil, impressive yun. Ang galing nun. Dahil siya, nangyari sa kanya kasi leader din siya. Tapos, nag-leader din naman ako konti. So, parang pag nakikita ko yung growth, yung pagiging responsible, kung paano yung napapasunod ng mga tao, na-impress ako. Parang dun yun nagsimula na unlike kapag makikita natin sa typical na mga kabataan na ay may night out, tapos pupunta sa isang lugar, may tugtugan, tapos kapag may medyo cool yung isang tao, lalabas kayo na magkasama. Tapos ang sasabihin mo ay naghahanap ako ng loyal, naghahanap ako ng matino, naghahanap ako ng faithful sa akin. Pero yung pinuntahan mong lugar para makahanap ng tao ay hindi yun yung tamang lugar para makahanap ng ganong klaseng tao. Totoo, Wilmer. Kasi yun nga, kung sa mga ganong klaseng lugar tayo or activities, sa ganong klaseng activities natin na hanapin yung ating potential partner, maaaring maging superficial yung mga makita nating traits din. Kasi yun nga, yung setting na yun is created to boost the ego or ipakita yung ego, yung desires, yung lustful desires or thoughts, yung puro outward or superficial. Now, I appreciated that you mentioned yung sa church activities, yung small group na tinatawag. It's very important for the church then na ating kinabibilangan to create opportunities para sa mga youth to socialize, not just socialize kasi yung ministries na yon is created to help them recognize kung ano yung mga leadership skills nila, kung ano pa yung mga kaya nilang gawin, and also create opportunities for young people to find their potential partners then. So, ayun, mapalad yung mga say nasa universities na, halimbawa yung Christian schools, Christian universities, na doon pa lang pwede nang pumili ng potential friends na i-consider as potential partners. Ang daming opportunities sa choirs, or kung anong other ministries na pwedeng kabilangan, nakikreate yun ng opportunities para makakita ng partners. I believe merong stages in choosing a life partner na yes, we start with friendship. Kasi how would you start in friendship? Tama yun, sa mga church activities, sa mga gatherings, even sa school, you start with friendship. Then, after the friendship, pag alam mong ready ka na, the time is right, and alam mo yun, pag yung may pang-date ka na ng sarili, that's the time that you can be intentional na ask for the person to have a date with you. And then, after friendship, dating, then you can move forward with the boyfriend-girlfriend relationship. Then we go with engagement, saka marriage. So parang may stages talaga siya. And for example, in my life, nung nag-work na ako, saka lang ako tumanggap talaga ng dates. Talagang yung people asking me for dates, saka lang. Pero looking back, dun sa mga nanligaw sa akin, they actually saw me when I was in college. Meaning, we already encountered each other, sa small group, sa church, sa ministries, ganyan. Then finally, nung alam nila na I'm available na and will be willing to go on a date kasi nagtatrabaho na nga ako tapos na ako mag-aral, saka sila nag-ask, which is very wise of them. Kasi kung nag-ask sila nung college pa ako, I would say no. Kasi nag-aaral pa ako eh. Kumbaga, it is not time for me to do that. Parang nanon. So I really appreciate those people kasi alam ko, nakilala din nila ako during that time in college kasi we spent time with each other. Nakita nila ako during the, yung mga friendship stage, ganyan. So it's nice. It's really nice na may mga ganong stages and level tayong pwedeng pagdaanan to finally come up with the decision na sino ba talaga yung nilaan ni Lord para sa akin, then we choose that. Pero ano masasabi natin sa mga nasa college pa lang, nakikipag-date na, hindi sabihin nila, hindi kami kataya ni Ma'am Jaisal sa preference niya na pagka-graduate. Gusto namin inspirasyon habang nag-aaral. O kaya, masayang yung opportunity na nandito na baka pagka nagtatrabaho na ako, busy na, wala na. Yun yung mga maririnig natin eh. Ano masasabi natin sa ganun klase ng mga reasoning? As long as you are in the Lord, yung pinakamahalaga. If your motivation is grounded in the Lord, yung principles mo para kilalanin yung potential mates ay grounded din naman in the Lord, then it could be possible
na makipagkilala or get to know people. Kasi yun yung potential pool of people na pagpipilian mo rin eh. And it's okay. As long as it's done in a wholesome way, in a moral and ethical way, wala namang masama. Ang nakakalungkot lang kung at that age, yung maturity ay kulang pa, you might be prone to immature decisions. Yeah, and many temptations. And temptations na maaring hindi pa fully develop yung iyong mind or psychological makeup to cope up. So nandun yung maraming potential issues of heartbreak, premarital intimacy na hindi dapat pa, financial kasi halimbawa college student ka, hindi ka pa naman kumikita ng sarili mong pera. Kung magiling ka magtipid ng allowance, why not? Pero kung iaasa mo pa rin sa magulang mo yung pang-date, kung generous sila, okay din. Pero if not, okay din. Mas okay sana yung ikaw yung sariling gagawa nung means kasi that's how it will be in the future. Kayo lang din naman ang magbi-build nung finances niyo. Yan. So, napaganda, no? So, napag-usapan natin yung pinaka-purpose ng dating at saka yung mga ways para yung execute, para gawin yun. Pero ang tanong ay, gaano ba talaga dapat katagal yung stage ng dating papunta doon sa mag-step up na maging sweetheart o kaya ma-engage? Gaano katagal yun? Gaano katagal? Napakahalagang tanong nito. Gaano katagal? To me, the best answer is as much time as you need and as much time as the Lord wants you to. Kasi, again, going back, you will only find out the real answer to this kasi it will vary from person to person. Depende sa maturity level ninyo, depende sa issues na maaring nag-arise. This can take from a few months, a few years, or hindi natin alam. Pero yun nga, maraming considerations din to see this. Una, nandun yung maturity and openness, yung readiness in terms of financial readiness, kung may capacity na ba, spiritual and emotional, napakaraming considerations niyan. You wanna say something? Iba. Depende sa magulang kung gaano katagal. Depende kung kailan ba payag yung magulang na pwede ka naman sweetheart, ganyan. Pero yeah, actually ang basis talaga is yung leading ng Panginoon eh. You would really know it kapag pag sinabi na ni Lord sa'yo na, oy, pwede na, it's time na, or you can na. Parang gano'n. So it doon ba na siya nakaugat with your communication with the Lord, with your relationship with the Lord, ganyan. Hindi mo kasi masabi talaga na, uy, enough na tong dating na to. Let's go to the next level. Ang hirap kasi sumagot on your own personal way. On your own personal, decisions lang. Parang ganun. I-share ba natin sa kanila kung gaano katagal yung sa atin? Nakakahiya. Hindi ako nahihiya. Kasi, I think, when we knew each other, nung nagkakilala kami, we are at a stage na very mature na rin kami. Pareho na kami nagwo-work. Ako galing din from previous relationships. Tapos, we were at the stage na hindi kami para Magtagal pa. maglaro. Pero hindi naman din kami nag-rush. Hindi rin kami nagra-rush at all. Kasi actually, nung gusto ko ngang mag-asawa nun, personally, before ko siya ma-meet, nasa 32 pa, kasi hinahanap ko yung maturity ko. Pero na-realize ko, nung nakilala ko na siya, may maturity na rin pala ako na ni-reveal ng Panginoon, not by my own, na na-recognize din niya. So it ended up, nagpakasal kami nasa 28 ako, saka siya ay 24. Pero when we met each other, nagkakilala kami around February. Tapos, naging mag-sweetheart kami around April. So, parang 2 months lang, no? Ang bilis. Ang bilis, it seems, outwardly. Pero parang ang tagal nun sa amin. Pero parang ang tagal sa amin kasi halos araw-araw din kami magkakasama. Yeah, same workplace. Ang daming ministries naming napagsamahan before that.
Yung workplace namin, similar lang. So, we kinda took time, medyo na-accelerate yung getting to know kasi nga, tas pareho kaming may chaplaincy background at that time. So, yung communication, yung conversations our namin, conversations are not ordinary conversations. hindi talaga ordinary. Medyo malalalim talaga na conversations. So, in a matter of 2 months na yon, it felt to us na parang years. Kasi nga ang lalim nung mga napag-usapan na encounter na issues, which really prepared us din nung kami naging mag-sweetheart na, may mga issues na lumalabas na isosolve and all hanggang sa aming marriage. Ang ganda ng foundation na yon. So God told us it was enough for us na yung aming relationship na yon. So naging mag-sweetheart kami around less than 2 years before we finally got married. Na timing din ng Panginoon yon, na nung binigay niya sa amin kung kailan kami magpapakasal. Yun. So makikita natin kapag pinag-uusapan yung span ng time, ang babalik pa rin tayo sa pinaka-purpose ng dating, di ba? Yung ang pinaka-purpose ng dating ay makilala niyo ang isa't isa at makita niyo kung compatible kayo sa isa't isa, kung yung level ng communication niyo at kumbaga yung quality ng getting to know niyo ay maganda, malalim. Hindi kailangan ng patagalin, di ba? Kasi nakilala niyo ng isa't isa, naabot niyo na yung pinaka-purpose ng dating stage na yon sa mas maiksing panahon. Hindi kailangan patagalin. Ang iba't ibang sitwasyon kasi, di ba? Iba ay magkalayo o hindi masyado nakikita, kaya kailangan na mas matagal na panahon para mas makilala ang isa't isa. Kaya ang pinaka-basis para malaman kung gaano katagal, gaano kabilis, ay kung mas mature na kayo at kilala nyo na ang isa't isa. Yun yung pinaka-reason ng stage na yon, dating stage. So, ayun, ganun pala yun, no? Ang dami na natin agad natutunan at mga dagdag na kaalaman about sa pakikipag-date at talagang napaka-engaging ng ganitong topic. Sigurado ako na marami sa ating mga listeners ang nakarelate dito. So, kung meron po kayong mga additional comments o kaya ay mga katanungan, feel free to type in your comments sa ating pong comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na makikita po ninyo sa ilalim ng inyong mga screens. Bago po tayo magpatuloy sa ating discussion, makakarinig po muna tayo ng isang awitin. We don't know what tomorrow holds, but we know who holds tomorrow. Knowing this, we live a
Salamat po sa magandang mensahe ng awitin nating napakinggan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating discussion about paano ba talaga makipag-date. Muli, iniimbitahan po namin kayo na i-share ang ating live broadcast sa mga oras na ito. So, ayan, Enan, Jaisal, marami tayong na-discuss tungkol sa paano ba talaga yung iba't ibang paraan ng pakikipag-date sang-ayon sa original na purpose nito. So, ano naman ang masasabi natin sa mga kabataan sa panahon ngayon na nag-i-engage sila sa dating na hindi naman nila alam kung anong ginagawa nila. Hindi sila sigurado bakit sila nandun. Kinikilig lang, gwapo naman, sweet naman. So, nag-engage sila doon. Ano masasabi natin doon? Masaya kasi ang dating at saka kasi essential. One important part nga ng pagkatao ng isang tao ay yung to find that love, appreciation, connection, to be cared for by someone, maalagaan ka. Sarap nun eh. So, naturally, ay hahanapin ito ng mga tao. Gayunpaman, in terms of readiness, or maganda yung kung ang tanong ay paano ko mai-improve, ibig sabihin merong goal to mature or to be better at what you are doing. Napakahalaga nun. So we affirm that kind of thought na patuloy na mag-improve at pagbutihin pa kung ano yung ginagawa ko sa dating. So I think that's a very important starting point na ma-recognize na marami pa akong kakulangan o gusto ko pang mapagbuti, maaring marami pa akong pwedeng matutunan. So that's a very good starting point na ma-recognize in the first place yung iyong need to improve. Ngayon, nandun na sa kagustuhan na mag-improve. Napakaraming counsel din sa atin ng Bible na dapat nating i-consider para dun sa hinahanap natin at kung how to act in a moral and ethical way dun sa pagdi-date. So obviously sa Bible sinasabi dun, yun nga, yung physical intimacy ay naka-reserve for marriage, and we will deal with this in the later episodes. So nandun yung mga limitations kung paano mag-act in a moral way na hindi mo ini-impede yung or hindi mo in-override yung intimacy, yung nire-reserve yung actual intimacy para dun sa marriage context. Thus, act honestly, act diligently, ipakita mo na responsable ka in many ways, ipakita mo what's important to you, or aralin mo ano pa ba yung dapat na tinitingnan kong mahalaga. Nung kami ay nag-getting to know ni Jaisal bago ko siya maging girlfriend, kaya napabilis din, accelerate yung getting to know namin. Nagsasagot na kami noon ng pre-marriage compatibility test bago pa kami maging sweetheart. Kasi alam namin na yun na yung stage din na yun nga, we are getting to know each other. Mga 300 plus items yan around so many topics, all topics that will be important in marriage. So sinagutan namin siya, nakita namin yung aming pagkakaparehas, yung aming pagkakaiba. So I would counsel din yun nga, yung mga nagtatanong, kung meron kayong kagustuhan na mas mapabuti pa, ma-improve, i-assess nyo yung values nyo, tingnan nyo din yung mga compatibility tests, especially yung Christian compatibility tests na makikita nyo online, nasa Google yan, makikita nyo, libre naman lahat. Tingnan nyo yung checklist na yon. Pag-usapan ninyo ng iyong kino-consider na maging potential spouse. Sagutan nyo, makita nyo yung pagkaka-align at yung differences din naman, alin ang negotiables, alin ang pwedeng maging complementing dun sa mga differences na yon. So pagbutihin. Again, it starts with a desire. Marami ring pwedeng mapagtanungan, especially if you are in a church, yung mga mature Christians na inyong kakilala, mga elders, inyong mga magulang, especially if they are a good role model din ng magandang relationship. Napakahalaga yung counsel ng magulang. Yeah, as for me, I suggest na you make your dates meaningful. For example, you'd rather go on a date na hiking with a purpose or hiking with a mission or ano pa ba ibang klase ng dating. Voice of love. Meron mga voice of youth na tinatawag na 2 weeks kayo na you're ministering to other people. Meron din naman na mga medical missions, something like that. Meron din namang visiting orphanages, yung mga ganon, mga community services, ganyan. Kasi when you try to join together meaningful time and meaningful dates, parang mas
mas nakikita mo yung values ng ibang tao, ng partner mo. Mas na-realize mo, uy, mahilig pala siya sa bata, uy, ang galing pala niya kumanta, uy, may talent pala siya sa ganito, parang gano'n. Parang, if you will go on a date with different kind of activities, mas makikilala mo talaga siya. Uy, may fear pala siya sa heights, ganyan. Pag nag-rock climbing kayo or whatever, ganyan. So, it's very important to also be creative din in the way of dating. To have more chances and opportunities to get to know the person. And mas ma-realize mo, ay, bagay pala talaga kami. Ganun. Ay, parang kailangan ko yata mag-adjust sa part na yon, parang ganun. So, ikaw din sarili mo, you would reflect on yourself. Ano yung kaya mo i-accept, ano yung hindi mo kaya i-accept about him, and you can try to discuss it. Pwede niya i-discuss together. Alam mo, ganito ka, parang hindi ko matanggap yung ganito. Parang ano ba pwede natin gawin, ganyan. So, hindi naman agad-agad to reject the person. Pero kasi, importante din na we get to know our differences and we talk about it. Parang ganun. Kasi sa dating din, nandun yung opportunity to practice negotiation. Kasi napakaraming dapat i-negotiate in married life. Napakaraming issues na yun nga pwedeng mag-arise. So sa dating pa lang, natututo kayong mag-negotiate. Yun nga, kung may mga ugali kang napansin na maaring pwede bang ganito na i-consider natin na ganyan. Nandun yun sa stage na yung lalabas. And also na makilala yung families nung isa't isa. So it's important also na maipakilala yung iyong dinedate sa family, na makita nila kung ano, kasi yun nga, baka makita nila may mga blindside ka. Hindi mo nakikita na ganito pala. Maaring kailangan i-consider yon. Or makita nung ikaw personally, makita mo yung family pala nila na may ganitong dynamics, may ganitong mga issues, sabihin natin, sa family. Kaya mo ba yung tanggapin na baka pagdating sa pag-aasawa, baka maging ganito ang kalabasan kasi ganito yung pinanggalingan niya? O kaya ba natin tong i-work out? Ma-recognize natin na oo, may mga issues tayo na na-recognize, pero kakayanin natin by God's grace na paglabanan at i-build yung future family natin despite it all. Yeah, so part din yun ng dating na you get to know each other's family. And you get to observe who they are and their family or what they're doing kapag nandun sila sa tahanan nila. Kasi sometimes it's different. Iba yung tao kapag nandun sa bahay nila. Iba yung tao pag wala sa labas ng bahay, ganyan. So at least, nag-gauge mo kung kaya mo tanggapin or kaya mong tiisin or yun yun. Kung hindi naman siya sobrang, meron kasing may, kanyari sa isang tao, merong pinaka-importante. And mas pinahalagahan mo yun kaysa dun sa maraming flaws or maraming mga bagay na hindi naman ganun ka-importante. So minsan, yung pinaka-important na outweigh niya yung mga other things na kaya mo naman pagtiisan o hindi naman ganun ka-importante. Parang ganun. So you still get along well with each other. Naisip ko lang, no? Kaya pala mas maganda pala talaga na nag-i-start sa friendship. Kasi makapunta ka na agad sa bahay kahit wala pang Totoo. Diba? Na-shortcut yung ibang stage. Na-shortcut yung ibang stage. Yes. At hindi lang yon, nakikita mo lang, hindi lang yung qualities na present, kundi kahit yung potential na improvement. Kasi sa akin, personally, nung nakilala ko siya, yung girlfriend ko ngayon, alam ko na hindi siya mahilig sa bata. Pero dahil continuous na lagi kami nag-engage sa ministry, nakita ko yung improvement na, uy, trending upwards pala. So makikita mo, kahit nare-reflect ko rin sa sarili ko na hindi, far from perfect din naman ako, na dahil lang naman sa biyaya ni Kristo, kaya kung anong meron ako ngayon, at marami pa dapat ako ma-improve maging sa panahon ngayon. So, doon pa lang sa nakita mong potential at sa response niya sa mga opportunities na mag-improve, doon ka mas ma-impress aside from present qualities na meron na siya. Yes. Kaya maganda talaga na continuous na nag-engage kayo sa mga activities na merong advocacies, di ba? Activities na merong service sa iba. Kasi bukod sa masaya na mag-serve sa iba, nakikita nyo rin yung potential nyo na mas mag-improve sa bawat araw. Yung dating is also an opportunity to build character. Amen. Amen. So, napaganda ng ating mga discussion, no? Let's hear naman ang ilang mga insights ng ating mga kabataan na ating na-interview about sa topic natin today, paano ba talaga makipag-date? So, kabataan,
What do you think? So what are my thoughts about dating? Kung makikita po natin yung difference talaga ng dating from before up to now, yung kabataan noon and yung kabataan ngayon, di ba? Ngayon, merong mga chances na 1 week lang, it took them only 1 week to date and then they will enter the relationship na magko-commit na. But personally, kung ako po yung tatanungin, I prefer pa rin yung dating wherein you have time to personally know each other, yung likes and dislikes, ano yung personality, yung behavior ng isa't isa before kayong umenter sa relationship. Ganun pa rin yung magandang dating for me. Kasi kapag hindi nyo pa ganun kakilala yung isa't isa, magkakaroon ng maraming misunderstanding and it will lead din to break up, which is magkakaroon ng waste of investment ng time, feelings, and effort mo doon sa tao. And then you will start a new one. Tas ganun ulit yung magiging cycle. So for me, mas okay kung magkakaroon kayo ng chance muna to personally know each other before kayong pumasok sa relationship. Salamat po sa ating kabataan na nagpa-interview at nag-share about what does she think kung paano ba talaga makipag-date sa panahon natin ngayon. So, Sir Enan, Ma'am Giselle, ano masasabi niyo sa senior sa atin ni Joy? Oh, sino yun? Ang galing naman din. Pagkatabi niya na experiences. Pero to be honest, tama yung sinabi niya na yes, you need to have dating in a way na kung ano din yung mga regular activities, ganyan. Why not get him or her involved? One time, nung nag-aaral siya sa UST, tama? In-invite niya rin ako to visit UST. And it's a good experience for me. Sabi ko, uy, ganito pala yung pinupuntahan niya every, at ano bang schedule mo nun? TPH sa nating class no. At least nagkakaroon ako ng idea or ng envision na, ito pala yung nilalakaran niya, ito yung classroom niya, ito yung pinupuntahan niya. Okay. So at least, alam mo yung regular na activities and you get to involve with him and yung possible na mga tao nakakasalamuha din niya sa lugar na yun. So it's a good experience. And tama yun na hindi kasi tayo gustong magsayang ng panahon at ng feelings, ganyan. So yeah, we do that. Very important yun nga, you invest your time wisely. Hindi sasayangin yung pagkakataon. At the same time, yun nga, even if umabot man sa stage na emotionally invested ka na, at makita mo na maaaring hindi pala kayo compatible o hindi pala kayo nilaan ng Panginoon para sa isa't isa, yung temporary heartbreak niya will be something worth it as long as you are doing it in the Lord. So wag pang hinayangan ang maling relationship kasi mas mahirap kapag sa marriage na lumabas yung mga potential issues. So kung nakita nyo na pinakita ni Lord na hindi kayo para sa isa't isa o ngayon pa lang may mga red flags na ganito, ganyan, magbabago pa siya, kaya ko siyang baguhin. Hindi mo siya kayang baguhin. Panginoon lang ang may kayang magbago. So, kung ipakita ni Lord na hindi kaya, let it go. Just let it go and move on. It will be painful for a while, but it's still better than a lifetime of pain kapag mali yung naging decision mo eventually. Sa amin kasi, to be honest, after na maging kami, sabi ko, Lord, bakit ganun? Araw-araw, lagi na lang kami may problema. Sabi ko, akala ko pag naging kami, parang blissful lahat, nagiging okay lahat. Pero bakit ganun? Parang araw-araw lang, meron kami pinag-aawayan. Pero buti na lang, magaling kami mag-communicate with each other. So, dinidiscuss namin, pinag-uusapan namin, pinaprocess namin yung problema namin, yung issues namin. Tapos nare-resolve siya. So, na-realize ko, Lord, hindi pala to dahilan para maghiwalay. Na kapag nagka-problema kayo, nag-aaway kayo, walay na agad, break up na agad, hindi pala. Tama talaga yung walang hindi nadadaan sa mabuting usapan. Yeah. So, may mga ganun. As long as with the Lord, yun nga, naninegotiate naman at ipapakita din ni Lord kasi siya din yung nagbibigay ng solution eh. Yes. So in our case, yung mga issues namin na pinagdaanan at na-resolve din naman, Panginoon din ang nagbigay ng means. Kaya alam namin na yung relationship namin ay may blessing niya at pwedeng mag-progress. Pero pag dumarating talaga sa point na, alam mo yung red flags, ganyan, doon ka talaga magtatanong sa Lord, kami ba talaga para sa isa kapag may red flags na? Pero thankfully, we didn't get to that kind of red flag talaga. So, napatuloy kami kasi alam namin na yung mga petty things or mga maliit na bagay na pinag-aawayan namin, hindi yun yung masasabi natin na red flag.
na God would tell you na break it off, break it off. Hindi eh. So, natural lang yun na meron mga ganong maliliit na bagay na pinagtatalunan. And it's just help you to grow together, and it helps you to get to know each other more talaga. Ayan, so napakaganda nung ating discussion, no? At kanina sinabi niyo tungkol sa kailangan yung itigil kapag nakita nyo na hindi kayo compatible. Merong heartaches pero worth it yun. Naisip ko, and besides, kung i-practice natin yung dating, align dun sa pinaka-purpose Yes. nito, hindi naman magiging ganun kalala yung heartaches kung hindi ka nagpakita ng intimacy or nagbigay ng action na beyond dun sa commitment na meron kayo. Yes. Ang nakikita natin ngayon sa karamihan, kaya naging mas masakit. Nag-invest na ako noon kaso dating stage pa lang kami. Pero pang boyfriend-girlfriend na yung binigay ko. Di ba? O minsan pang mag-asawa na yung binigay ko. So kaya mas nagiging masakit at mas nagiging masaklap. So sa ating mga kabataan ngayon, habang naintindihan natin ang maraming mga aspeto na to, ng pakikipag-date. Nawa ay tayo ay talagang natuto. Ating napag-usapan na ang pakikipag-date o pakikipagkilala sa panahon ngayon ay puno ng iba't ibang paraan at mga challenges din. Kaya mahalaga ang komunikasyon at pagkakaintindihan sa bawat relasyon. Kung isasama natin si God sa ating paglalakbay and He's the center sa ating pag-ibig, nagiging mas matatag ang ating mga desisyon at mas puno ng pagmamahal at respeto ang ating relasyon. Bago po tayo magtapos, tayo po ay sumandaling manalangin. Mr. Renan. Manalangin tayo. Dakila namin Panginoon, salamat po na sinamahan niyo kami sa aming pag-uusap ngayon. At dalangin po namin na lahat ng sa amin ay nakikinig, bigyan niyo po sila ng wisdom, especially those contemplating dating or are already dating with their significant others. Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom, katalinuhan, kaalaman upang makita ang mga dapat nilang makita, hanapin ang mga dapat hanapin, at i-prepare ang mga sarili para sa relasyong ito at in preparation para po sa kanilang magiging mga marriage at pagpapamilya. Dalangin namin, Panginoon, na pag-ingatan po sila sa mga pagkakamali. At kung nagkamali man ay tulungan po sila na makalapit sa inyo at dumepende sa inyo para po kayo ang siyang manguna sa kanilang mga pagdidesisyon. Salamat po sa inyong pakikinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, salamat po ulit, Giselle at saka Enan sa ating pagsama sa ating discussion na naman ngayon. Muli nating makakasama si Giselle at si Enan sa mga susunod natin na episodes sa ating programa ito. Kaya, samahan po ninyo kami ulit next week. Same time, same channel, dito pa din sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon may pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.